Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, andito po tayo sa ikalawang buwan ng pagpapasalamat para sa taong 2025. Meron po tayong sitas ngayon na binaba ng bataya kanina. Ang una po ay sa Lucas 15, versikulo 1 hanggang 10. Ngayon po, basahin muna natin. Sabi po dito, nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maninigilang ngayos at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo, ngayon din ang mga eskribas ay nabulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Tama po yung sinabi kanina ng Brad. Ang ating dakilang Panginoon, ang hinahanap niya po talaga yung mga makasalanan. Yung mga maniningil ng buwis, yung mga nandaraya sa pagkukulikta ng buwis. Yun po yung pinupunterya niya. Pero, sa kabila noon, meron namang mga Pariseo at iskriba na nagbubulong-bulungan palagi silang nag-uusap. Sila yung taga-komento sa lahat ng ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Na kini-question nila kung bakit ang ating dakilang Panginoon sumasalo doon sa mga makasalanan. Ngayon, anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Nagbigay siya ng talinhaga. At sinalitan niya sa kanila ang talinhagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At kapag nasumpungan niya ay pinapasal niya sa kanyang balikat at patutuwa at pag uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Ngayon pansinin po natin yung talinhaga. Ang punterya ng ating dakilang Panginoon, yung mga maniningil buwis at mga makasalanan na na handa silang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng pagiging makasalanan, meron pa silang pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kasi po ang pamantayan ng tao, kapag ang isang tao nagkasala o nakakumit, halimbawa, nakakulong, makasalanan na yun ng habang buhay. Dahil kahit magbago yan, ex-convict pa rin ang tingin niya. Dahil galing na yan sa bilangguan. Pero po, kung mapapansin natin dito, ang isang tao na handang magsisi at magbalik loob sa Diyos ay itinutulad niya sa isang tupa. Paano pala kung halimbawa naghanap tayo na inaakala nating tupa na handang magsisi? Hanggat hindi nakikita ang pagsisisi at pagbabalik loob, hindi po siya maiko-consider na isang tupa. Marahil, kung halimbawa, nangihinayang tayo sa isang kapatid na naligaw. Pero kung reklamador naman siya, maitutulad natin siya sa kambing na akala natin tupa. Kaya ang mangyayari niyan, ang siyam na tupa at isang kambing. Kung bakit po pa siya kukunin? Bakit po pa siya pagtitiisan at pagtagaan para hanapin? Tapos hindi naman para sa isang tupa. Kaya po dito, itinuturo dito, ang ugali
kung paano ang karakteristik ng isang tupa. Kapag ang isang tao handang magbalik loob, handang humingi ng tawad, magsisi sa lahat ng nakumit niyang pagkakasala, ikukonsider natin siya isang tupa. Pero kung halimbawa, may tungkulin siya, pagkatapos ayaw niya naman magsisi, bakit pa natin, pagtyaga na lang natin ng siyam na putyang, bakit pa natin aantayin? Hindi nga siya, matigas na ang puso. Hindi mo siya maibibilang na isang tupa. Bakit ihahalo mo siya dun sa siyam na putyang? Ang mangyayari no, baka pag simulan pa yun, na hindi pagkakasundo-sundo dahil hindi nga niya taglay ang pagiging isang tupa. Kaya kung tinuturo nito, sandaang tupa. Ngayon, pansinin natin. Tingnan natin, ano ba ang dapat na gawain ng isang tupa? Unang-una, kapag may nagpapastol, handa siyang sumunod doon sa pastol. Ipapaano kung halimbawa, nasumpungan niya, nung pinasan niya, kinagat siya dahil palaban. Iyang tupa, kahit kargahin mo yan, hindi yan gumaganti. Hindi yan nagagalit. Dahil maamo ang tupa. Yun ang isang ugali ng tupa na naiiba sa lahat ng hayop. Na hindi po siya lumalaban. Kapag siya ay nasumpungan at humingi ng tawad, nagsisi, maibibigyan natin sa isang tupa, at kapag siya pinasan mo, hindi siya magrereklamo. Kaya kung titingnan po natin dito, ang 100 tupa, iiwan niya yung 99 na marurunong na kaya nga sa ilang niya iiwan para hanapin yung isang nawawala. Kaya po, sa isang tao na patuloy na humihingi ng tawad at nagsisisi at nagsisisi at nagsisisi, ibinibilang niya ang kanyang sarili na isang makasalanan, na iko-consider natin siyang isang tupa. Paano kung matigas ang loob? Paano kung mas marunong pa siya doon sa pastol? Paano kung lumalaban siya? Paano kung nagre-reklamo siya? Pagtsatsagaan pa siyang hanapin? Siyempre hindi na. Dahil baka mamaya niya, yun din ang magpapahamak doon sa 99 para turuan niya na mas lalo pang mapahamak ata. Sa halip na mabuo mo yung 100 tupa, ang mangyayari niyan, baka madagdagan tayong kambing. Kaya kung titingnan natin dito, may halimbawa niya na sabay Mateo 25. Yung mga nasa kanan, yun yung mga kambing. Yung walang ibang inaasikaso, puro magreklamo. Ngayon yung nasa kaliwa, yun yung mga tupa. Na ang tupa handang sumunod sa pamamaraan, sa mga patakaran, at gayon din sa mga alituntunin, na kung saan ina-apply natin yung mga turo ni Kristo upang siyang dapat nating sundan. Pero kung halimbawa, tagahatol na, ang mangyayari niyan, isa ng hukom, dahil hindi nga tagatupad ng utos. Kaya po kung titignan natin dito, ang hinahanap dito ng ating dakilang Panginoon, yung tupa. Dapat kawanis nung iniwanan niyang 99 ang ugali o attitude. Yun po yung hinahanap niya dito. Hindi pwedeng pagtyagaan natin na, sayang si Brad, sayang si Sis. Puntahan natin. Alamin muna natin, hanggang man niyang isuko ang kanyang sarili, magsisi at magbalik loob, pwede natin siyang ibilang na tupa dahil kaparehas siya ng mga taong palaging humihingi ng tawad sa Panginoon. Yun po kasi yung ugali ng isang tupa. Umiiyak po ang tupa. Hindi kaya ng kambing na mas masaya pa sa kapag nasasaktan ang iba. Ano po sabi dito? Kaya, kung titingnan po natin, yung naghanap, anong ginagawa niya? Naghahanap siya, nag-i-invite siya para makipagkatuwa sa kanya dahil nasumpungan niya. Pero ano ang nakikita natin dito sa grupo? Kapag mayroong isang tao na pahiwalay, bumalik, sasabihan, bakit ngayon ka lang?
siguro may sakit ka. Welcome ba yun? Ang pag-welcome, dapat i-celebrate natin dahil bumalik siya. Ibig sabihin pala, yung naiwan pala, hindi rin pala tupa. Dahil humahatol doon sa nawala. Kaya kung titignan po natin dito, itinuturo sa atin ng ating nabilang Panginoon na dapat, kahit na yung naiwan, kainiwanan ng pastor na siyam na po siyam, dapat mag-ugali rin tupa na may pagpapahalaga sa kanyang kapwa tupa. Upang sa ganon, hindi siya makarating sa paghatol at sasabihin natin, bakit ngayon ka lang? Sabi ko, namarapara ka sis. Parang hindi welcome. Parang itinatakwil. Kaya kung titignan natin, dapat ang ugali ng tupa na naiwan, ganun din yung hinanap, magkakaparehas po sila. Dahil iisang uri sila ng hayop na wala nga lang yung isa. Huwag naman magmarunong yung iniwanan na siyang naputsyan na sila, ang akala nila maputuwid na. Kundi ang isang tupa, handang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sa makatuwid, sa isang salita, isang taong makasalanan na hanggang magsisi. Yan po yung ugali ng isang tupa. Kaya kung tayo po ay patuloy na nagsisisi, oras-oras, araw-araw, gabi-gabi, sa oras ng ating mga pananalangin, maibibilang tayong isang tupa. At kabilang tayo doon sa isang daang tupa na minamanage, pinangangalagaan ng isang pastor. Ano ba sabi dito? O aling babae nga na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng isang putol ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan o mawalan siya ng bahay o hanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na pilak na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Halos magkahawig lang po. Yung 10 putol na pilak, dapat kauri niya yung isang nawawala doon sa siyam na natira doon sa isang babae. Kaya po, yung pagsikap na hanapin yun, isang sakripisyo na po yun ng isang babae para mabuo yung kanyang 10 pila. Paano kung halimbawa, ang nakita mo, hindi naman pila, lata. May kukonsider mo pa siyang buo, yung 10. Kaya po, dapat kauri nung hawak mong natitira, yung hinahanap mo. Halimbawa na naman, sa isang taong makasalanan nagsisisi. Kaya dapat magkaparihas sila ng kalagayan ng uri. Magkaparihas ng pagkatao na ang isang taong makasalanan na handang magsisi ay inihalimbawa sa isang pilak na napakalaga sa isang babae. Kaya nga, nagsindi siya ng ilawan, hinanap niyang masikap upang sa ganun masumpungan niya. At kung masumpungan niya, nakipagkatuwa siya. Sa makatuwid, ang dapat maging attitude naman natin sa lahat ng mga nasusumpungan natin na nagsisipagsisi at nagbabalik loob sa Diyos, dapat wini-welcome natin yung mga taong bumabalik at sumasama sa atin na nagpapatuloy na ng kanilang tungkulin isinasagawa na walang iba ang maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Yun po yung susi. Pero sa halip na i-welcome, parang hindi welcome. Ibig sabihin, hindi ka uri. Kaya nangyayari niyan, nagpapalagay na matuwid na yung mga natira at yung hinahanap na nasumpungan, hinahatulan. May karapatan ba tayo humatol sa kapwa? Wala po. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa makatuwid, gumawa man tayo ng mabuti o masama, tayo man ay naka-perfect o hindi ng atindan sa pag-atid ng gampanin. Sa kanya lang po ang paghihiganti at ganti.
Kung gumawa tayo ng kabutihan, meron tayong ganti na may kasamang pagpapala. At kung tayo'y merong nilabag o hindi nakalugot sa kanyang tanin, ipaghihiganti po yung mga naaapi at sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Nasa kanya lang po yung rights. Wala tayong karapatang humatol sa ating kapwa. Ibigay natin sa Diyos yung pagkakataong humatol sapagkat sinasabi niya, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Pero sa kanya lang yan. Huwag natin agawin yung posisyon ng ating dakilang Panginoon. Nagagawin natin yung nagpapalagay tayo sa ating sarili na tayo na yung Panginoon. Yun po yun. Ano pang sabi dito sa isang arin? Ayon po sa ikalawang Korinto, sa kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 21. Yamang nalalaman nga na ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Kaya kung bigyan po natin dito na ang sumusunod ng buong sikap sa ating dakilang Panginoon na may kalakip na takot na parang ayaw natin magkasala o makalabag sa Kanya. Isang bagay po yun na dapat pahalagahan ng isang tao dahil alang-alang po sa tinatawag na konsensya o budhi. Dahil halimbawa, paano kung halimbawa, sa pamamagitan lamang ng isang salita, merong isang taong nasaktan o nagdamdam at hindi na naparito sa templo para magsimba, laking pananagutan po yan ng isang taong hindi nag-ingat ng kanyang sarili na nagsalita ng sa ingani kang nagpabarasan na. Kaya dapat po, meron tayong pagpapahalaga sa bawat isa. Hindi namin pinagkakapuring uli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng dahilan na ikaluluwalhati ninyo dahil sa amin, upang kayo ay magkaroon ng maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa anyo at hindi sa puso. Kaya kung titignan po natin dito, yung mga nagdadala ng mabuting balita o nagpapahayag ng salita ng Diyos, okay lang na maibahagi yung salita ng Diyos. Pero yung mga tagapakinig, kinakailangan naman magsikap na dapat kada punta mo ng templo, pag-uwi mo may bit-bit kang magandang balita, maisishare mo sa iyong pamilya. Kaya, sabi dito, magkaroon na ang maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa anyo. Ibig sabihin, palaging titingnan yung sitwasyon, yung mga pangyayari, na dapat pahalagahan yung mga aral na ating tinatanggap, pinapakinggan, na dapat, paano kung sabihin, may galit kayo doon sa tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko tatanggapin yung aral niya kasi galit ako sa kanya. Hindi po. Kundi, ayon sa anyo. Ano ba yung sinabi niya? Ano yung pinahayag niya? Dapat yun ang panatilihan natin. Hindi yung dahil galit ka sa kanya, hindi mo na pakikinggan yung kanyang aral. Mali po yun. Sabi dito, sapagkat kung kami ay maging mga ulol, ay para sa Diyos, o maging kami ay mahinahon ng pag-iisip, ay para sa inyo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayon, lahat ay nangamatay. Kaya kung titingnan natin dito, ang sabi dito ni Apostol Pablo, na halimbawa, sa pagpapahayag, sa sobrang excitement mo, parang ang tingin sa iyo, parang nauulol na. O kaya, maging mahinahon naman ang pagpapahayag sa mahinahong pag-iisip, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang importante po doon, yung lahat ng mga salitang binitawan. Importante po sa bawat isa. Kaya nga po, sa pangangaral, kahit hindi mo napakinggan, tingnan yung mukha ng nangangaral, ang mahalaga doon yung mensahe na ibinabato. Sapagkat hindi naman lahat pare-parehas ang biyaya. Meron yan, nakaupo lang, mas matalino pa yung, mas maganda pa yung biyaya doon sa tagapagpahayag. Kaya, ang iiwasan lang dito, yung magkomento doon sa sinasabi ng tagapagpahayag, hindi naman totoo yung sinasabi niya. Dahil,
humahantong tayo sa paghuhukom o paghatol o tinatawag na paghuhusga. Kaya kung ano man ang sitwasyon ng isang nagdadala ng mabuting balita, kahit siya man ay palagay natin nauulol o nasa mahinahon na pag-iisip na siya nagsasalita, ang mahalaga po doon, umiiral yung pag-ibig ni Kristo. Ngayon ang nagtanging kalakasan ng loob ng isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Unang mga hinirang. Kaya po, kahit tayo man, hindi naman natin ginusto na maging tagapagpahayag. Hindi naman natin ginusto maging pangulo o kasangkapan o ano pa man ang tungkulin. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, nandiyan tayo, nakatayo at gumaganap ng ating tungkulin. Ang mahalaga po doon, meron din tayong pagsisikap sa kabila ng pagtatalaga sa atin na kaya nating panindigan ang tungkulin ibinigay sa atin na siya natin ginagampanan. Sapagkat tayo rin naman ang sisingilin. Kaya nga, mas mabigat ang hatol sa mga ebangelista dahil sa lawak ng pagkakaintindi mo at binabasa mong mga banal na kasulatan, habang inuunawa mo yung nagiging kautosan yun para sa iyo at doon ka hatulan sa lahat ng mga nalalaman mo. Kaya mas maigi pa yung kukunti lang yung nalalaman, kukunti lang yung pagbabatayan ng paghatol. Pero yung napakalawak, alos nabasa mo na mula Hinesis hanggang Apokalipsis, napakalaki ang titing ng basihan ng paghatol sa napakalawak na ang unawa at lalong-lalo na kung kabisado mo na ang banal na kasulatan. Tapos ang ginagawa mo, taliwas lahat doon sa binabasa. Yun po yung mahirap. Eh, sabi dito, kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, alagay natin ang ating dakilang Panginoong namatay para sa lahat, ang dapat na magiging pamumuhay natin katulad na rin ng isang namatay. Bakit po? Dahil po, sa pagganap ng isang tungkulin, kung tayo'y pasasakop kay Kristo, na siya'y ibinigay niya ang kanyang buhay, namatay siya sa krus, dapat kasama na rin na bago ang ating dating pagkatao, nakasama na rin namatay, na dapat hindi na yun ang ikinabubuhay natin sa ngayon. Dahil itinigil na natin yung mga bisyo, itinigil na natin yung dati nating ugali. Sa magkatuloy, kumbaga yung kamatayan ni Kristo, dapat ilalakit din natin yung ating sarili na kasama na rin, naputol. At itinigil na rin natin yung mga dati natin ginagawa, na malaya natin ginagawa nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Sabi dito, at siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang nabuhay pa sa kanilang sarili. Sa makatuwid, lahat tayo ay kinakailangan ipalagay natin ang ating sarili na namatay na ang dati nating pagkatao. Na kinakailangan mabuhay naman tayo sa Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating dakilang Panginoon. Sabi nito, at siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pala sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya po dapat, ang ipinamumuhay natin ngayon, bago ng pagkatao, hindi na yung dating sugarol, hindi na rin yung dating madaya, hindi na yung dating masama, palaging masama ang loob, palaging naghihinanakit, palaging galit, palaging inis, palaging napupuot sa kapo. Dapat hindi na yun. Dahil bago na tayong nilalang. Kaya, kung si Kristo'y namatay, dapat lahat ng yan ang binanggit ko, kasama na rin napako sa krus at namatay. Dapat putol na yun. At nung nabuhay na ang ating dakilang Panginoon, kaya na iminawangis ang pagkatawag sa atin sa pamamagitan ng paglilinis na walang iba yung tinatawag na bautismo na inilulubog kasama ng napako sa krus, kasama ng namatay ang dati nating pagkatao at nung inilulutang na, yun na yung bagong pagkatao, bago ng nilalang. Yun na yung tinatawag na born again. Sa makatuwid,
bago na yung pagkatao. Hindi na pwedeng i-connect yung dati nating pagkatao dahil kinalimutan na yun na yung pinatawad na ng Diyos. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya po ang pagkakakilala natin dito, kung paano na ang ating dakilang Panginoon nabuhay mula sa mga patay. Dapat ganun din ang magiging kalagayan natin. Isa ng bagong tao. Sa makatuwid, yung alam natin na ang ating dakilang Panginoon nagkatawang laman. Dapat hindi na natin gagawin din yung umiiral pa rin yung ugali ng katawang laman. Kundi yung maka-spiritual na bagay na ipinamumuhay natin ngayon. Kung baga na-convert na kapag mayroong mga nagsasalita sa atin ng masama, hindi na tayo madamdamin. Kapag mayroong nangaasar sa atin, hindi na tayo naiinis. Napakalawak na dapat ang pag-unawa na natin. Dapat marunong na tayo mag-adjust, marunong na tayo pairalin yung maka-spiritual na pamamaraan ng pakikisalamuha sa mga tao. Yun na dapat ang pamumuhay na ipinamumuhay natin ngayon. Kahit kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas at narito sila'y pawang naging mga bago. Sa makatuwid, ang isang taong nagsisina at nagbalik loob sa Diyos, isa ng bagong nilalang. Bago. Ibig sabihin, yung lahat ng luma, kinalimutan na. Kaya wala na dapat koneksyon nung nating pagkatao sa pamumuhay natin ngayon na kasama na natin si Kristo. Dahil bago na nga tayo. E paano yung pamantayan ng tao? Binabalik pa, ikinukunik pa rin yung dati nating pagkatao. Pinamumuhay na tayo kay Kristo. E dapat ang ipinamumuhay natin mula sa isang malinis na buli yung pagsunod na sa kalooban ng Diyos. Na walang iba, bago nang nilalang sa paningin niya. At sa pakiramdam din natin sa ating sarili, isa na rin tayong bago sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, forget na lahat ng mga nagawa nating pagkakasala dahil kasama na yun sa namatay. Kasama na yun sa inilakip natin doon sa pagkapako ng ating dakilang Panginoon na dapat hindi na yun babalikan. Dahil kinalimutan na yun. Nagsilipas na yun. Dapat hindi na pwedeng iugnay yun. Sabi dito, tatapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng sa pagkakasundo. Kaya po, yung responsibilidad ng mga apostol noon, walang iba, yung mga tao na nangaligaw, nagkasala, maibalik lahat yan sa Diyos. Yun naman talaga ang pinaka-priority. Na tayo man, nagsipagmana ng gawain yaon, dapat ganun din ang pinaka-purpose natin, kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Walang iba yung mga taong makasumpong ng kanilang pagsisisi para sa kanila, na sila'y makabalik sa Diyos. Yun dapat ang pinaka-target natin, kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos sa iba-ibang lugar. Hindi lang sa loob ng templo. At kung nandito na tayo sa templo, bibigyan tayo ng mga pasyente para makarinig ng salita ng Diyos. Diyos po ang taga-provide para madagdagan tayo. Hindi naman tayo nagre-recruit, hindi naman tayo naghahanap ng magsasama dito para madagdagan tayo. Diyos po mismo ang nagbibigay sa atin, dinadaan sa isang karamdaman. Pupunta dito, kapag napuno na o nabusog ng tinatawag na salita ng Diyos, sa Kanya na mismo nagmumula ang tinatawag na pagsisisi. Kaya po, dapat po sa atin, kung meron tayong ministeryo nito, ang pinaka-priority natin, pagkasunduin yung isang taong makasalanan, makabalik lahat yan sa Diyos. O kaya magsipanumbalik sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kaya po, ang pinaka-priority talaga,
ng Ebanghelyo sa mga tao, walang iba, yung mga makasalanan at yung mga matuwid, dapat mag-convert yung mga makasalanan gawing matuwid. Yun po yung tinatawag na pagkakasunduin. Magpapanag po sa isang kalagayan na walang iba, dapat lahat ay magiging mga matuwid. Yun po yung pinaka-priority ng Ebanghelyo. Kaya siya ipinangangaral para ang tao makasumpong sa kanyang sarili ng pagsisisi at makapagbalik loob sa Diyos. Sabi dito, kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamagitan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya po, ang obligasyon po ng mga sugo o tagapangaral ng salita ng Diyos, evangelista man yan, pastor, manangaral, o ano ba man ang tungkulin niya. Basta siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ang pinaka-priority niya, sa pangalan ni Kristo, na kunwari parang yung Diyos na mamanhik sa pamamagitan natin, na ang mga tao dapat madat na nila sa kanilang sarili na yung aral makaarating sa kanila. At pagkakasunduin yan sa pamamagitan na yung mga ngaral at yung tinuturuan ng aral magkasundo sa isang bagay na magpanagpo sila doon na sila'y subok na subok sa harapan ng Diyos na handang-handa na nakapagsisi na ng kanilang mga kasalanan at nakapagbalik loob na sa Diyos. Na mga ibaga, yung tagapangaral, para na rin ipinalalagay na yung Diyos mismo ang naghihikayat, pero ikaw ay ang gumagawa ng gawain yun dahil ang Diyos ay sumasa iyo na isa kang tagapangaral. Kaya po yun, ang isang tagapangaral dapat may malasakit sa kapwa. Hindi yung, sabi nga, take it or leave it, mangaral ka, basta tapos ka na ng mission mo, wala na. Dapat merong pagpapahinuhot, merong kapakumbabaan, dahil papaano mo mahihikayat kung palagi kang galit, kung mangaral ka, mataas ang boses, pagkatapos hindi pa maunawaan yung pananalita, yung construction ng mga wordings, paano mo matukonvert yun? Paano mo madadala sa Diyos ang isang tao kung gulong-gulo yung pag-asimbula lang ng paragraph o ng sentence, hindi naman maunawaan. Kaya po nasa bawat isa na tagapangaral ng salita ng Diyos na dapat ang ipinapahayag na aral dapat katanggap-tanggap doon sa pinapangaralan. Kumbaga, madaling unawain, madaling intindihin. Na, kumbaga, mababa man ang kanyang pinag-aralan, hindi man siya marunong o puro lang kanyang utak, pero kapag narinig na yun, parang dinadagutan ang kanyang dibdib. Tumatagos sa kanyang puso, sa kanyang mga kasukasuan, sa kanyang diwa, paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Yun na po yung tinatawag na salita ng Diyos. Kapag nararamdaman ng isang pasyente o ng isang member man na isang makasalanan na parang pinupunteriya siya, ibig sabihin, yun na po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Iba paano kung hindi nga maayos yung wordings o yung pagkakasunod-sunod ng salita na sa halip na past tense naging present tense. Kaya nangyayari yan, gulo, pati yung tagapakinig, na kahit na sabihin na madali siyang makagit, pero hindi nga nagigits dahil pati yung pagsasalita ng tagapangaral, hindi rin naman nauunawaan. Kaya yun po yung mahalaga na maging lesson din sa atin na dapat, sabi nga, ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kaya po, tatanungin natin sarili, karapat-dapat ba tayo na pagkatiwalaan para lang pagkasunduin yung mga makasalanan at hindi. Di ba paano kung hindi ka tayo katiwa-tiwala? Kaya sabi nga dito ni Apostol Pablo, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Dapat ang sugo na yan, kahit anuman ang kalagayan niya, gaano man siya katagal na sa paglilingkod o baguhan man, kapag iisang espiritu lang pa ang kumikilos sa kanila, iisa lang po ang ipinapahayag nila. May pagpapahalaga sa kapwa. Napakatuwid, wala sa atin ang paghapol, kundi nasa paghihikayat lang tayo sa pamamagitan ng aral na ibinabato natin sa tagapakinig. Sabi dito,
Yung hindi nagkakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya, kung tayo man po ay walang kasalanan, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Ipalagay natin ang ating sarili na tayo'y kabilang sa mga makasalanan. Bakit po? Dahil pagkaminsan, baka yun ang magdala sa atin para magmalaki, para magmalabis, o kaya pagtuya ng isang taong makasalanan. Kaya pinag-iingat tayo dito ng Diyos na palagi natin ipalalagay sa ating sarili. Kahit sa maghapon wala tayong nagawang una kumit na pagkakasala, palagi natin ilalagay ang ating sarili na kabilang sa mga taong mga makasalanan upang sa ganun hindi po tayo magmalabis o magmalaki sa ating kapwa. Yun po yung importante doon. Yung humbleness, kapakumbabaan. Pinapractice po yan. Hindi po yan inaaral, kundi isinasagawa ang pagpapakumbaba. Siguro hanggang dito na lang ang may babahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ibalik natin sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po.